Okay, no? So again, welcome to our IMG membership orientation. I am Dave Vallejos and I'm your speaker here in IMG. So I've been with IMG no for almost 8 years na po. So nag-start ako dito sa IMG when I was 20 or 21 years old. So dati akong seaman, no? I'm a licensed marine officer, but right now full-time na ako dito sa IMG, no, for how many years. And I'm also a licensed financial educator, associate financial planner under the Registered Financial Planner of the Philippines or RFP, and then the youngest senior executive vice chairman here in IMG. So yung office po natin sa IMG no is located po siya sa 9th floor, Kings Court Building 1, Chino Roses Avenue, Makati City. So nandyan po ako every day po no. So room 908. So sino po ba si IMG? We are one of the biggest and fastest growing financial services in the company. So nag-start si IMG 1998 and at the same time no regulated po tayo under the Securities Exchange Commission and Insurance Commission. So matagal-tagal na rin po tayo no, and then ang ginagawa ni IMG is we assist people who want to help themselves achieve financial freedom. So nagtuturo po tayo ng financial education ng mga concept para ma-build natin yung ating proper financial foundation. And we have established partnership with the biggest companies in the financial industry as a financial brokerage. So makikita nyo mamaya, sino ba yung mga malalaking kumpanya na nakipag-partner sa IMG, no? Na pwede nating ma-access pag member tayo dito sa IMG. So, our goal in IMG, we have this global campaign for financial education. So, bakit nga ba tayo nagse-seminar? Bakit ba tayo nag-i-invite ng mga tao para makinig sa atin? Networking po ba tayo? Nagbebenta ba tayo dito ng mga produkto? Hindi po, no? Nag-i-invite tayo dito para makinig ng ating financial seminar kasi ang mission natin dito sa IMG is 30 million financially educated families by 2030. And as of now, no, more than 9 million na po si IMG. So padami na yung nai-educate ng IMG. Pero syempre, no, malaki pa yung kulang kasi marami pang mga Pilipino ang nai-scam, naloloko, and at the same time, no, nawawala yung mga pera nila at walang mga ipon. So marami pa tayong mga OFW na resibo lang yung naiipon nila na kailangan din nating turuan about financial education para makapag-ipon sila at makapag-for good na dito sa Pilipinas. So kaya no, marami tayong mga ganitong seminars. And sino ba yung sumusuporta no dito sa campaign natin? Of course, no, number one dyan yung ating IMG ambassador. Ngayon si Senator Raffy Tulfo na nagpupush po siya ngayon ng financial literacy for OFWs. And nandyan din po no, si Miss Corina Sanchez Rojas. And then marami pa po tayong mga politicians no at saka mga public servants na nakasuporta sa atin dito sa mission natin sa IMG. And itong libro na to, ito yung pinopromote namin. So kung gusto mo ng kopya ng libro na yan, so i-chat nyo lang po ako sa Facebook no or Messenger para bigyan ko kayo ng kopya. Okay? So itong libro na to, The Secret to Saving and Building Your Future, dito po nanggagaling yung tinuturo namin sa IMG. So parang dito tayo nag-aaral, no? Para tayong mga estudyante dito. So ang title ng talk natin for tonight is Building Your Future, how to take control of your money, no? So taking control of your money is very important kasi most of us pera yung nagko-control sa iyo. Ayaw mong gumastos pero nagtataka ka bakit lagi kang may sweldo pero bakit lagi ding nauubos yung sweldo mo, no? Bakit parang dumadaan lang yung pera sa kamay mo? Na-try nyo na ba yan? Pagpasok nyo sa mall, no? Nakakita ka lang ng sale, 'di ba? Napapagastos ka kaagad. Ibig sabihin, kulang pa po tayo sa financial education, no? So napaka-importante na malaman natin itong pinakaunang concept which is building a solid financial foundation. So building a solid financial foundation is like building a house. So nakikita nyo guys, pag nagbi-build tayo ng bahay, 'di ba, dapat step by step man 'yan. Hindi wala ka nakikitang bahay na dumiretso ka agad sa bubong, 'di ba? So dapat foundation muna. No, you must build it from the ground up. So ang first priority mo every time meron kang income, pag kumikita ka na, sumasahod ka na, dapat unahin mo yung proper healthcare mo. So this should be our first priority. Dapat meron tayong proper healthcare at yun yung unang kunin natin. Kasi
sabi nga nila, health is wealth, no? Katawan natin yung puhunan natin dito. Kaya ka nagtatrabaho, no? Para meron kang pera. Pero paano naman pag magkasakit ka? Paano naman pag maniningil na yung katawan mo dahil sobrang sipag mo? No? Dahil sa puyat natin, dahil sa kinakain natin, no? Sinong gagastos or magbabayad sa iyong pampahospital? Doon na pupasok si healthcare. Kasi number one reason po, nauubos yung pera ng isang tao, nauubos yung savings mo, is tuwing may nagkaka-emergency sa ospital. Kaya kailangan meron kang healthcare para every time na magkakasakit, ikaw or family member mo, merong magka-cover sa yung hospitalization at saka medical expenses. Personal experience ko po yan sa family ko. No? Every time may nagkakasakit sa family namin, napakahirap. Nagkakautang-utang kami, nangingingi kami ng tulong sa gobyerno. So, nung nagkatrabaho na ako, naging seaman na ako, yun talaga yung inuna ko. Dapat magkaroon ako ng healthcare kasi tumatanda na tayo eh. No? And then at the same time, darating ang point pag nagkasakit tayo, no, tayo rin yung kawawa. Kasi pati yung family natin wala ding pera para matulungan tayo sa pagpa-hospital. Yeah, yun yung healthcare ang number one priority. Pag mayroon ka ng healthcare, second dyan is dapat meron kang life protection or tinatawag nating insurance. So bakit napaka-importante ng insurance? So hindi po ako magbebenta dito ng insurance sa inyo, pero ako, meron akong insurance. Bakit? Kasi ako ay isang breadwinner. Ibig sabihin, kung maraming mga tao ang nakadepende sa income mo, dapat meron kang insurance. Example, maliliit pa yung mga anak mo, may mga kapatid ka pang sinusuportahan, may magulang ka pang sinusuportahan. Pag tayo biglang namatay, no? Bigla kang namatay, 'di ba? Sino mag-aalaga sa pamilya mo? Kaya yung mga Pilipino, medyo allergic sila sa insurance kasi hindi pa daw sila mamamatay. Pero hindi natin alam yung buhay natin. No? Nung COVID, ang daming namatay. Ang dami naming mga members ang naka-claim ng insurance mga pamilya nila, na transfer sa kanila yung mga benefits. Kasi kumuha sila ng insurance, hindi para sa sarili nila, pero para sa family nila. Okay? So, the number one reason na kailangan natin ng insurance because we love our family. Kaya nga tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin eh. 'Di ba? So that's why yun yung second priority. Pangatlo, kailangan mong i-manage yung utang mo. So napakahirap, no? Kung sobrang sipag mo pero sobra ding laki ng utang mo, 'di ba? So bakit napaka-importanting i-eliminate natin or bayaran natin yung mga utang natin? Kasi lumalaki yung interest ng utang natin. And dapat alam mo yung dalawang klase ng utang meron ka. Good debt ba yan or bad debt? So yung good debts, iyan yung mga utang na may bumabalik sa'yo. Example, no? Mangungutang ako, no? Pero gagamitin ko siya for business. Mangungutang ako ng sasakyan pero gagamitin ko siya for business. So ibig sabihin, may pumapasok sa aking pera. Pero kung mangungutang ka lang kasi gusto mo ng bagong cellphone, bagong iPhone, bagong ref, bagong sofa, mangungutang ka lang pang travel, so yun yung bad debts, no? Mauubos at mauubos yung pera mo doon. Pang-apat is dapat meron kang emergency fund. Itong emergency fund naman, ito naman yung pera na nakalagay sa bangko. So at least 3 to 6 months ng sahod mo, no? Naka-save yan siya pag may emergency. Pwede mong ma-withdraw kaagad. So ano ba yung mga pwedeng emergency mangyari sa buhay mo, no? Example, magka-emergency sa bahay nyo, nabagyuhan, nalindol, no, sunog, 'di ba? Or nagka-emergency, no, sa pamilya mo, may pera ka kaagad na magagamit para hindi ka magkakautang-utang. And ang pinaka-last na priority na natin is yung investment na natin. So saka ka na mag-i-invest, no, kung na-build mo na yung financial foundation mo, saka ka na magbi-build ng bahay mo, bibili ng mga lupa, magpo-put up ng business, no, mag-i-invest sa stock market, sa mutual fund. Kung tama na yung foundation mo kasi ang dami kong kilala, walang emergency fund, walang healthcare, walang insurance, pero ang daming investment, no? Nambili ng maraming lupa, no? Nag-put up ng business, 'di ba? Nag-invest sa stock market, pero nung nagkasakit, 'di ba? Sir Dave, paano ko ba i-withdraw yung mga investment ko, no? Binibenta na nila yung lupa nila, sinasangla na nila yung bahay nila kasi napakalaki ng bill sa hospital. May kilala ba kayong ganyan, no? Napakayaman nila pero isang sakit lang, kailangan nilang isangla yung kanilang mga properties.
no? Kaya ayaw nating mangyari yan sa atin. Dapat umpisa pa lang tama na yung pag-build mo. Kasi anytime, sabi ko nga, emergency, hindi yan magpapaalam na, uy, bukas magkakasakit ka ha. Uy, bukas may mangyayari. Hindi magpapaalam yung emergency, bigla-bigla na lang yang, no, mangyayari. So that's why dapat prepared ka. Dapat meron kang sapat na protection pag may emergency mang mangyari sa atin. Okay? So I hope clear sa atin tong solid financial foundation. Meron din naman tayong tinatawag na X-curve. Ano ba ang tamang pagplano? So ang red line, this is called responsibility line. Ang blue line naman, that is your money line. So habang bata ka pa, wala ka masyadong savings kasi syempre nagtatrabaho ka pa at napakalaki ng responsibilidad natin, no? Pero habang tumatanda tayo, we are approaching our retirement, no? So dapat umaakyat din yung pera mo habang tumatanda ka. So, i-check mo nga yung nangyayari sa iyo ngayon. Ilang taon ka na nagtatrabaho? Magkano ba yung naipon mo na? 'Di ba? So, ilang taon mo pagtatrabaho? Ano ba yung naipon mo? Savings or mas lalong lumaki yung utang mo? So, it means may mali sa plano. So, dapat i-follow natin tong X-curve, no? So, while you're still young, napakahirap mag-save kasi napakalaki ng responsibilidad, yung pagkain, shelter, clothing, education, at mga loan na binabayaran natin. So saan ka kumukuha pang provide dito? Coming from your active income. Kaya ka nagtatrabaho kasi gusto mo ng pera. You work for the money. So kung walang trabaho, no? Wala ding pera. So kailangan ng effort. So once you get old, pag tumanda ka naman, hindi na active income dapat meron ka. Passive income. It means money is working for you. So bakit pera na yung nagtatrabaho? Kasi during this time, tumatanda ka na po. Lumalabas na yung mga sakit, no? Or most of us retire na. Pero it doesn't mean na retire ka na, hindi ka nakakain. So meron ka pa ring responsibility. But the biggest responsibility is your health. Diyan na kasi lumalabas yung mga sakit natin, no? Yung mga teeth na tinatawag natin, mga arthritis, diabetes, 'di ba? Sa buhay kasi natin may if sa gitna eh. Ano ba yung if? Yung dalawang pwedeng mangyari sa buhay mo. What if you die too soon or what if you live too long? Dito lang naman tayo papunta eh. It's either mamamatay tayo or tatanda. 'Di ba? Wala namang immortal sa atin. Pero ang tanong, no? Problema ba 'yan if mamatay tayo ng maaga? Problema kaya 'yun kung kukunin ka ng maaga ni Lord? Of course, problema 'yun. Sabi ko nga, pag meron kang pamilyang sinusuportahan, malaking problema 'yun pag namatay ka. Kaya you need to protect your family. So how to protect your family? Kailangan mong may maiwan na pera sa kanila coming from insurance. Hindi naman yung gobyerno ang magbibigay ng pera sa pamilya mo, yung insurance company. So that's why dapat meron kang income replacement na kahit wala ka na, kampante ka ma'am, no? Na nakakapag-aral pa rin yung mga anak mo, yung pamilya mo makaka-move forward, makakahanap buhay pa rin sila. Kasi may naiwan kang pera. Ang problema kasi sa mga Pinoy, pag namatay, ano yung naiiwan sa mga anak, sa pamilya? Utang. Agree ba kayo diyan? No? Utang yung naiiwan. Kaya yun nga, no, nahihirapan lalo yung pamilya. So if we in case we die too soon, we need to have insurance. Okay? Paano naman Sir Dave kung hindi ako namatay? O ito naman, no? Paano naman kung binigyan ka ng mahabang buhay ni Lord? Good news ba 'yan or bad news? 60 years old, 70 years old, no? You live too long. Of course, depende yan. Kasi kung aabot ka man sa edad na 60 or 75, kung hindi ka naman prepared, kawawa ka. Kaya kailangan mong protektahan yung sarili mo pag umabot man na matanda ka. So how to protect yourself? Kailangan mong meron kang investment. So sa pagtanda mo, kailangan mo ng pera. Hindi puwedeng tumanda ka ng walang pera. Anong gusto mo? Pagpapasa-pasahan ka ng mga anak mo or pag-aagawan? Aba, meron akong nakausap, "Sir Dave, hindi ko na kailangan ng investment kasi may anak akong engineer, may anak akong nurse sa US, 'no? Mga professional lahat ng anak ko." Sabi ko sa kanya, "Ma'am, congratulations, 'no, napaaral mo, 'no,
napaaral mo ng magandang eskwelahan yung mga anak mo, nakapagtapos sila ng mga magagandang kurso, pero wala pong guarantee, ma'am, na they will take care of you. So there's no guarantee that your children will take care of you once you get old. Agree ba kayo dyan? Kasi pag meron na yan silang sariling pamilya, hindi na ikaw yung priority ng mga anak mo. Yung sarili na niyang pamilya. E paano ngayon kung kalaban mo pa yung asawa? No? Hindi pa kayo magkasundo ng asawa ng anak mo. O sinong tutulong sa iyo pagtanda mo? Kawawa ka, di ba? Kasi hindi ka nag-prepare sa retirement mo. So kawawa si lola, kawawa si lolo, no? So that's the reason why ngayon pa lang na malakas ka pang kumita, mag-invest ka, set aside ka ng portion ng pera mo. Kasi yung perang ininvest mo, that money will work for you. Yung pera na yan na yung magtatrabaho sa'yo pagtanda mo. Pero paano ba natin patrabahuin yung pera? So meron tayong tinatawag ditong Rule of 72, Power of Compounding Interest. So sabi dito, i-divide mo yung number 72 sa interest rate kung saan nakalagay yung pera mo, it will give you the number of years it will take for your money to double. So let's just say, no, naglagay ka ng pera, pero nilagay mo lang siya sa bangko. So sino ba sa atin dito naglalagay lang ng pera sa bangko? Ako dati sa bangko nakalagay yung pera ko, pero nung nalaman ko to, no, halos hindi ko na ilagay yung pera ko sa bangko. Example, may 10,000 ka sa bangko. Example, BDO, BPI, or anumang mga bangko dyan, Land Bank. Meron kang 10,000. So magkano ba yung interest ng bangko? So less than 1%. Chinek ko ngayon, no, sa account ko, 0.025% ang interest. So hindi pa umabot ng 1%. So it means ang 72 i-divide mo daw sa interest, which is example 1 equals to 72 years. So yung 10,000 mo sa bangko, magiging 20,000 yan after 72 years. 'Di ba? Mabilis ba o mabagal? Sobrang tagal bago tutubo yung pera mo sa bangko. Kaya nga ang bangko ngayon, hindi na siya maganda, no? Nailagay mo lang dyan for long term. 'Di ba? So, bakit naglalagay ka pa ng malaking pera dun sa bangko? Ay sir, kasi safe kasi eh. Safe nga, pero tumutubo ba yung pera mo? Magkano yung inflation natin ngayon? No? 6 to 8% per year. So, lugi ka na doon. Alam mo ba, mas malaki pa yung binabayaran mong pamasahe papunta sa bangko kaysa sa tinubo ng pera mo. So that's the reason why kung ilalagay mo lang siya sa bangko, lugi ka. Pero paano sir kung nilagay ko siya sa time deposit? Alam mo ba yung time deposit? Yun yung ino-offer ng bangko. Pero hindi mo siya pwedeng i-withdraw. Mas malaki yung interest niya. 4, no? 4%, 5%, pero hindi mo siya i-withdraw. Hindi siya pwedeng i-withdraw to 5 to 10 years. So kung pumayag ka dun, 72 divide 4 is 18. Kung may 100,000 ka, sir, yung 100,000 mo, dumudoble siya every 18 years. So at the age of 65, pag retire mo, meron kang 400,000. Pero tanungin kita, enough na ba sa'yo yung 400,000 pag retire mo? Siyempre hindi, 'di ba? Kasi ang mahal na ng mga bilihin diyan. Ang kalaban mo diyan is yung inflation. Ibig sabihin, lumiliit yung value ng pera, lumalaki yung presyo ng mga bilihin. So, hindi na same ang presyo ng bigas, no? Naalala mo dati nung naggo-grocery ka, namamalengke ka, ma'am, yung 1,000 pesos mo, ma'am, ang bigat ng cellophane, 'di ba? Halos puno pa yung basket sa grocery sa 1,000 pesos. Pero ngayon, yung 1,000 pesos mo, i-try mo mag-grocery ka. No, ilan na lang yung mabibili mo. Ganon din yung mangyayari sa 400,000 na ibibigay sa'yo at the age of 65. Now, ang next question ko sa inyo, no? Yung naglagay ka ng pera sa bangko, nakatago lang ba siya sa vault? No, pinadlock lang ba siya doon sa loob ng bangko or ginamit nila? Of course, ginamit yan ng bangko, 'di ba? Nilagay nila sa mas malaking interest. Ininvest nila, ginamit nila sa business. So 72 divide 8, may alam silang 8% is 9. So every 9 years, dumodoble yung pera mo. So yung pera mo na 100,000, tumubo siya ng 1.6 million. Magkano ang binalik sa'yo? 400,000 lang. So 1.2 million ang naiwan or kinita ng bangko. So alam mo ba, wise itong bangko. May alam to sila na more than 12% and above. Ito yung tinatawag nating stock market and mutual funds.
So itong 12% and above, no, ininvest nila yung pera natin sa mutual funds. Ang nangyari sa 100,000 mo, at the age of 65, kasi long term, di ba? Naging 6.4 million siya. Kasi ininvest nila sa stock market. Now, binalik lang sa iyo 400,000, magkano yung kinita ng bangko? 6 million pesos. Yan ang difference ng bangko versus sa mutual funds. Now, ilang tao, ilang depositor ngayon, no? Ang naglalagay ng pera sa bangko, 'di ba? Marami. Ilang depositor pa lang 'to, isa pa lang 'tong example natin. So that's the reason why dito sa IMG, tinuturo namin saan tong 12%, paano ba tayo maka-invest diyan, sir, sa tinatawag nating mutual funds sa stock market, no? So pwede kang mag-invest sa mutual fund directly nang hindi ka na pumupunta sa bangko. Kasi ang mutual fund, ito ay isang stock market pero meron kang fund manager, no? Money is invested in the Philippine Stock Exchange. Ano ba yung stock exchange? These are the list of the biggest companies, top 30 companies in the Philippines. Diyan na po papasok yung si Jollibee, si Pure Gold, Mega World, GMA, no, Cebu Pacific, Philippine Airlines. So tayong mga investor, ilalagay yung pera natin sa fund house. Kunwari, meron kang 500 pesos. Kasi ang minimum dito is 100 pesos. So ang 100 pesos mo na investment, ilalagay siya sa fund house, magmamanage dyan si fund manager. No? So ang gagawin ni fund manager, siya ang mag-i-invest or siya ang pipili kung ano yung mga magagandang companies ngayon. Example, i-invest niya dito sa Jollibee, sa Meralco, BPI. So itong mga company na to, syempre everyday kumikita yan, di ba? So everyday tumutubo din yung pera mo, no? Or gumagalaw din, nagbabago din yung value ng ating shares ng company natin. So, sir, pwede ko bang i-withdraw kung kailangan ko yung pera ko gaya sa bangko? Of course, ang mutual fund, this is also like a savings na withdrawable siya anytime. So pwede mo siyang i-withdraw, tapos yung returns, pwede mong kunin yung tubo ng pera mo, pwede din yung kapital. So depende siya sa'yo. So tayong mga investor, ang tawag sa atin dito sa mutual fund are shareholders. Kasi shareholder ka, dalawang paraan para kumita ka sa stock market. First is dividends, no? So nagbibigay ng dividends yung mga companies sa mga shareholders. Second is price appreciation. So pwede mong ibenta yung shares mo sa company into a higher price. Depende po yan siya sa inyo. So ako, sa 8 years ko dito sa IMG, of course, no, nakikita ko talaga yung pera ko, mas tumutubo siya dito, no, sa mutual funds or sa stock market, compare ko siya doon sa bangko, no? So, sir, baka scam yan. Ilang beses na ako na-scam sa mga Kapa, sa mga Regine, or anumang mga scam sa online. Hindi po scam ang mutual funds, hindi scam ang stock market. Kasi yung SSS tsaka GSIS na contribution natin, ininvest po yan sa mutual fund. Tignan mo naman sa balita, 3 billion in mutual funds. Ibig sabihin, lahat ng mga kinocontribute pala nating pera or kinakalta sa sahod mo, ini-invest lang din pala ng gobyerno yan. Pero, syempre, di ba, sinong mas malaking kinikita? Yung gobyerno. Kasi ibabalik lang yan nila sa inyo, no, through your pension. Kailan ka pa ba magre-retire? Oh, 'di ba? So, siyempre, at least dito, kung didiretso na tayo sa mutual funds, dito sa IMG, hindi ka na maghihintay pa ng retirement para makuha mo yung investment mo kasi withdrawable siya. So, yun yung gusto ko dito. Ano ba yung mga advantage natin pag nag-invest tayo dito sa mutual fund? First, professionally managed siya. So, yung pera mo, nakakasiguro ka na expert ang nagmamanage. Kumbaga, no? You leave it to the expert, no? Kasi sila yung nag-aral dito, sila yung mga economists. Kita yun niya sa balita, yung up and down, yung parang graph, no? Yan yung economy natin. Sila may alam diyan. And then hayaan mo silang mamili ng mga big companies diyan. And then ito yung gusto ko dito sa mutual fund. Potentially higher yung returns niya. Alam nyo ba guys, na kung nag-invest kayo during pandemic, kailan ba yung lockdown? Mga March yun, 'di ba? March 2020. No, naalala ko pa noon, no? So, nung March 2020, umuwi ako nung Davao. Ang nangyari, no, nag-down yung market noon, lockdown. So, ang ginawa ko, nag-invest ako na nag-invest kasi napakamura ng mga share kasi para siyang naka-sale.
'Di ba? Kasi down yung market eh. By December 2021, tumubo yung shares, no? Tumubo yung pera ko doon ng 54%. So, in just 1 year, kasi down yung market, no? 54%. Kung meron kang 100,000, kumita ka ng 54,000 in 1 year. Kung meron kang 10,000, kumita ka ng 5,400 in 1 year. Now, tanungin kita, in 1 year ba kayang kitain yan ng bangko mo? No? Kayang kitain yan ng co-op mo kung nasa co-op yung pera mo. No? May iba dito, sir, doon ako naglagay sa co-op. Oo nga, doon ka naglagay sa co-op ninyo. Pero, anong nangyayari? Nung naglagay ka ng pera sa co-op ninyo, imbis na kumita ka, imbis na maka-invest ka, ang laki na tuloy ng loans mo. No? Kasi pinapaloan at pinapaloan ka. So ayaw din natin mabaon tayo sa utang, di ba? So dito mas maganda ang mutual funds. And then low capital requirement. No? Kasi magkano lang naman dito ang starting? 1,000 pesos. Pwede ka magdagdag ng 100. Alam nyo guys, pati 20 pesos pwede mo nang ihulog dito sa mutual funds. So yung mga ipon mo sa alkansya mo, no? Ito ituro niyo to sa anak ninyo, no? Yung mga alkansya nila, ihulog nila dito sa mutual funds every month. Or ikaw, saan ka ba naglalagay ng pera every sahod mo? Mag-set aside ka lang ng 1,000, mag-set aside ka lang ng 2,000 kasi ang tagal mo na sa trabaho mo, ang tagal mo na abroad. Wala ka talagang naiipon. Mag-set aside ka lang ng 2,000 or 1,000 diyan. Ang laki ng kikitain mo diyan. Kasi naka-invest yan. And then instant diversification. So maraming companies ang pinag-investan ng pera mo. So nakakasigurado ka na hindi siya malulugi kasi hindi lang isang company. So meron pa diyang Jollibee, ABS-CBN, Cebu Pacific. So kung pangit man yung performance ng ABS-CBN ngayon, kumita naman si GMA, kumita naman si Cebu Pacific. So you're not putting your eggs in one basket. So nakahiwalay-hiwalay siya. Okay? So naka-diversify yung 1,000 pesos mo or 5,000. Depende kung magkano yung hinuhulog mo. And ito yung napaka-importante pag investment ang pinag-uusapan. Safe ba yung pera ko diyan? O, di ba? Kasi hindi naman pwedeng invest ka lang ng invest pero scam pala siya, no? Kasi usually pag mga scam, mga 1 year lang or 2 years, no, nahuhuli agad yan ng gobyerno. Pinapastop agad yan. Kaya dito na lang ako sa stock market kasi no, matagal na yung mga companies. Ilang years na ba si Jollibee? Ilang years na yung SM? So doon ko na lang ihuhulog yung pera ko. Regulated pa tayo ng Securities Exchange Commission, so pwede niyo pang i-check sa government website, no? Yung IMG as a broker, and at the same time itong Rampver Financial, ito yung fund manager natin. Transparent din sila. Gustong-gusto ko to kasi meron silang statement of account. So nakikita mo ma'am kung magkano tinutubo ng pera mo everyday. At the same time, nakikita mo yung labas-pasok ng pera mo pag nagwi-withdraw ka kasi meron kang account. Meron ka ring username tsaka password. And then tax exempt. So wala siyang withholding tax. So ito yung mga bagay na advantage pag sa mutual fund ka naglalagay ng pera. So magkano ba yung gusto mong ilagay? Depende yan sa goal mo. Kasi kung ang goal mo, 30 years from now, magre-retire ka ng milyonaryo, may 3 million ka, ilagay mo siya sa mutual fund, 12%, 1,000 lang. Oh, 1,000 pesos lang yung example ko dyan ha. Magkano yung sahod mo? Isipin mo muna, magkano yung sahod mo? Kaya mo bang mag-ipon ng 1,000 sa sahod mo? O, sagot ka daw, yes or no? Kaya mo ba ng 1,000 kada sahod mo? O, ang liit lang ng 1,000. Kasi kung nilagay mo siya sa mutual fund, 12%, meron kang 3 million. Pero kung ilalagay mo lang siya sa bangko, 4%, huwag ka nang mag-ambisyon pa na may million ka sa bangko. Hindi siya aabot. Eh paano kung mas malaki? Example ako, 5,000. Kaya ko namang mag-ipon ng 5,000 eh. Nilagay ko siya sa 12% sa mutual fund. 10 years pa lang, meron ka ng 1.1 million. So anong gagawin mo dito sa after 10 years? Pwede mong pang business, no? Pwede kang magpa-project ng bahay mo, pwede kang pampaaral ng anak mo sa college, magka-college na yung anak mo. So pwede mo na ilhulog dito para makuha niya yung gusto niyang course or school sa college. Depende yan siya sa inyo. Kaya dapat meron kayong goal bakit kayo nag-i-invest. Sir, paano kung emergency? Oh.
Kung emergency, pwede mo siyang ma-withdraw. Hindi ka na maghihintay pa ng 10 years or 5 years. Example ko lang naman to eh. Nasa sayo yan kung gusto mong kunin yung pera mo kasi withdrawable nga siya anytime. So, 2 to 3 days lang yung processing niya, pwede na siyang dumiretso sa bank account mo or through GCash, no? Pag nagwi-withdraw ka. Okay. Sir, gusto ko nang mag-start. Paano ba ako makapag-start? Dalawa yung option mo. Pwede kang pumunta sa bangko or pwede kang mag-member sa IMG. Kasi kung sa bangko ka or sa mga broker or agent, meron silang tinatawag na entry fee at saka management fee. So every time na naguhulog ka, so may bawas yun. No? Meron pang 20% na tax or withholding tax na tinatawag yung bangko. Pag agent naman, no, or mga broker, may commission sila sa iyo every time na nag-i-invest ka. So kaya sayang yung pera mo. Kaya pinili ko dito sa IMG kasi isang beses lang ako magpapa-member, direct access na ako sa mga financial companies at meron akong account sa IMG. May discount pa ako sa mga financial products at services na gusto kong i-avail and I become my own money manager. So hindi ako nang hinayang na nag-member ako dito dati nung nagbabarko pa lang ako kasi worth it siya guys. Isang beses lang naman ako nagbayad tapos may ganito, may account ka na. So, pag login mo ng account mo, dito na muna makikita sa dashboard mo ang mga benefits mo. First, isa-isahin natin to meron kang Neuracash. So, pag member ka ng IMG, dito sa Neuracash, pumapasok yung pera mo. No? Pag nagwi-withdraw ka or every time na kumikita ka dito as associate financial educator, pag may natutulungan ka, dito pumapasok yung commission mo. So from your Neuracash, pwede mo na siyang i-cash out sa yung GCash or bank account. Okay? So don't worry kasi tutulungan naman kita dito pag member ka na. And then, mutual fund. So pag member ka ng IMG, may 1,000 pesos ka pang investment. So automatic ka ng investor sa stock market. So yung 1,000 pesos, yan yung lumalaki. No? So pwede mong dagdagan dyan, dumagdag ka ng 100 pesos every week or every month, naguhulog ka ng 2,000 kada sahod mo. Depende sa'yo. And then, pag member ka din ng IMG, pag Philippine code ka, meron kang 100,000. Pag international code ka naman, no, sa mga OFW, gusto nila na mag-international code sila, so may option ka. Kasi lalaki itong 100,000, magiging 600,000. And worldwide yung coverage ng insurance mo. So kahit nasa iba't ibang bansa ka, covered ka dyan, no? And then, pag member tayo, automatic na rin, meron tayong 50,000, no? Life insurance. This is a memorial cash assistance. Alam nyo ba yung St. Peter, yung mga memorial plan? So hindi na tayo kukuha nun. Bakit? Kasi dito kasama na siya sa ating membership. May budget na tayong 50,000 pag namatay tayo. No? So ito na po yung sa ating memorial, sa ating mga casket, no, kabaong or para yung family natin hindi na sila mamumblema kung saan kukuha ng panggastos. Okay? Kasama na rin 50,000. And of course, pag member ka ng IMG, may access ka na rin sa Kaiser. So si Kaiser, ito yung 3-in-1 program natin, no? And at the same time, pag member ka ng IMG, meron kang unlimited check-up, no, sa mga Kaiser Medical Center. Pagkasama mo yung family mo, discounted sila ng 20% sa mga laboratories, no, sa mga CT scan, mga ganyan. So, itong Kaiser pala guys is 3-in-1 to siya. Meron siyang healthcare, long-term siya until age 100. Meron siyang life insurance at meron din siyang mutual fund. So si Kaiser kasi, tinawag siyang Kaiser Total Solution kasi nga, no, nasa kanya na lahat. Na if ever mamatay tayo, meron siyang life insurance para may pera yung mga pamilya mo, mga anak mo. Pag hindi ka naman namatay, no, nagkasakit ka lang, meron kang healthcare. So magagamit mo si Kaiser sa mga hospital, no, mga private hospital. So all over the world yan basta private. At the same time, meron din siyang investment, no? So ibig sabihin, yung perang hinuhulog mo sa Kaiser, hindi siya bayad. Investment siya kasi tumutubo siya ng 10%. Kasi naka-invest din siya sa stock market. So kumpleto siya lahat. Magkasakit ka man, kunin ka man ni Lord, or magre-retire ka man, may pera ka. So kaya ito yung kinuha ko kasi 7 years ka lang dito mag-iipon. So 7 years to save lang siya, and then after 1 year, na nakapag-ipon ka, na kumpleto mo yung 1 year, magagamit mo na yung mga benefits niya. And then 13 years tutubo yung pera mo ng 10%.
So ano yung mga benefits ng Kaiser? Meron siyang annual physical exam, laboratories, X-ray, ECG, no, pap smear sa mga babae, dental cleaning, no, tooth extraction, temporary pasta, ayan. And then meron siyang waiver of installment due to death. Ibig sabihin guys, kahit isang beses ka lang naghulog. Meron ako member dito, no? Meron tayong member dito, 1 month lang siya nakahulog sa Kaiser niya. Na-aksidente siya sa motor. So fully paid na yung 7 years niya. And times 2 pa yung na-claim niya ng insurance. And na-transfer sa family niya ng fully paid yung Kaiser. Yung family niya ang nakakagamit ng benefits ngayon. And pag na-disable ka na rin, fully paid na rin yung 7 years mo. Hindi ka na maghuhulog. And meron ka ng hospitalization dito sa Kaiser. Meron ka ng sariling hospital room, no, private or semi-private, depende sa'yo sa plan na kinuha mo. And merong limit yung plan na kinuha mo. So, hindi lahat naman babayaran ni Kaiser. Siyempre, may PhilHealth pa yan na bawas, no? So, yung remaining dyan, yun yung sasaluin ni Kaiser. And meron siyang life insurance for 20 years and more than 1,000 hospital and 2,000 doctors. As long as you have funds, no? Until age 100, magagamit mo siya. After 7 years, dyan na po ika-cover yung mga maternity, yung pagbubuntis, pre-existing illnesses, and mga dreaded diseases. And continue pa rin siyang magagamit yung mga hospitalization natin at insurance. And pag nag-mature na siya, no, on the 20th year, doon mo na siya mawi-withdraw as cash, no? So, nai-enjoy mo pa yung benefits niya. 'Di ba? So, at the same time, ito po yung policy niya. Dito mo makikita yung card mo sa Kaiser at yung mga hospital na ipapakita mo lang doon sa gusto mong hospital sa lugar ninyo. So, ayan. Yan po yung sa akin. Fully paid na po ako dito sa Kaiser ko. K100 yung kinuha ko na plan dito kasi 1.1 million yung investment na makukuha ko, no? After 13 years. So, 7 years lang ako maghuhulog dito. Okay, so ito po yung mga plan. Pakipicturean na lang, no? So dito po makikita pag 10 to 40 years old ka sa Kaiser, 80 pesos a day, no, is like 2,600. So nakikita nyo, yan yung mga minimum, pinakamaliit na plan, kinukuha yan ng mga estudyante. So ang kinuha ko dito is K100, 5,800. So pag nasa 41 to 50 ka, ang minimum mo naman is 3,500. Yan yung pinakamaliit mo na plan dyan. At pag 51 to 60 ka, dito ka na nabilong sa K75. So pwede kang kumuha ng mas malaking plan, pababa, no? Depende kung magkano yung gusto mong pera. So nandito naman yung investment may 5 million, 2 million, at ito na yung hospitalization niya. Ito na yung insurance niya, no? Accident is times 2. Okay? So, sir, gusto ko maghulog ng 1 year. So anytime pwede ka maghulog ng annual, makaka-discount ka ng 2 months dyan pag nag-annual ka. So 10 months lang yung annual. Semi-annual is almost 1 month yung discount mo dyan. Quarterly, no? Meron kang half month na discount dyan. Okay? Every 3 months naman yan. So depende yan siya sa'yo kung ano yung gusto mong plan. Ang importante dyan, meron ka ng 3-in-1 at saka benefit card mo sa Kaiser na magagamit mo sa mga hospital. So I hope no maka-start ka nito kasi napakadaling matapos lang siya. 7 years lang siya. O ilang years ka na sa trabaho mo. At yung 7 years na yan, pwede mong i-advance yan. Gawin mo siyang 1 year or 2 years lang. Pwede kang mag-advance ng hulog dyan para hindi na siya umabot ng 7 years. Okay? So next benefit naman tayo. Pag member pa tayo ng IMG, meron pa tayong ibang benefit. No? Hindi lang naman Kaiser ang benefit natin. Meron pa tayong free check-up sa mata at libreng frame. So meron tayong libreng frame. Alam nyo ba yung frame? No, yan yung sinusuot natin ito, no? So yung frame po, ayan, nasa 3,000 to 4,000 pesos po yan. Depende kung gaano katibay. Pero dalawa po yan sa isang taon, libre lang yan siya sa IMG. Lens lang yung bayaran mo dyan kung anong grado ng mata mo. No? At the same time, meron tayong free legal assistance. Okay? So dito pala sa IMG, libre yung mga lawyers natin at attorney. No? Kasi pwede tayong magpa-legal assistance. No? 2 session po siya sa isang taon. Pag may mga problema kayo na kailangan nyo ng legal assistance, itanong mo siya sa abogado. No? So hindi ka na magbabayad ng abogado mo kasi may mga lawyers tayo sa IMG. And then meron din tayong mga non-life insurance. Gusto mo ng insurance sa sasakyan mo, sa travel insurance sa eroplano, magta-travel ka anywhere, fire insurance sa bahay mo or sa business mo, discounted ka dito, no? Up to 5,000. And then 50,000 calamity financial assistance. So pag nasakuna po tayo, no, ikaw ay
na tamaan ka ng lindol, landslide, sunog, or mga typhoon, bagyo. So up to 50,000 yung financial assistance or emergency assistance ng IMG sa'yo. And free memorial service po yung mga members, no, sa Everest. So siya po yung maghahanap ng funeral home sa lugar nyo na yun na yung mag-aasikaso. Okay? So another benefit pa sa IMG. So sobrang daming benefit natin. May discount pa tayo sa sasakyan. Plano nyo bang bumili ng sasakyan? So 80,000 to 100,000 yung madi-discount nyo dito. Any brand of car, any type of car. Okay? So kaka-assist ko lang ng isang member ko dito, nag-avail siya ng sasakyan. And makaka-discount ka rin ng mga real estate. No? So kung bibili ka ng house and lot, condominiums, ayan. And meron pa tayong other benefits, no? We can give or donate sa mga charities na partner ng IMG. So another benefit pa, ito yung isa sa gusto ko dito. Pag member ka ng IMG is partner tayo ng Palawan Pawn Shop. So discounted tayo sa Palawan sa mga transactions natin, no? And pwede ka pang magkaroon ng business dito sa IMG. So kahit may trabaho ka, meron kang pagkakakitaan kasi dito sa IMG pwede ka maging associate. Pag associate ka sa IMG, every time na merong interesado, example sa family mo, gusto mong kunan yung mga anak mo, gusto mong kunan yung asawa mo or kaibigan mo, gusto din nila ng benefits sa IMG. So hindi na sila dadaan pa ng agent, no? So ikaw mismo, no, pag mag-start yan sila, pwede kang kumita ng 20,000 to 50,000 dito sa IMG. So depende po yan kung gaano kadaming tao ang na-educate mo. Hindi naman siya mandatory, 'di ba? So kung ayaw mo naman, edi wala namang pilitan. Depende yan siya. May mga members kasi dito na gusto din nilang i-enroll ng IMG yung pamilya nila, lalo na yung mga anak nila, no? So kung wala naman, okay lang, mag-invest ka lang, 'di ba? So pwede kang part-time, pwede kang full-time, lalo na kung gusto mo ng pagkakakitaan kasi online lang siya, internet lang siya, no? So wala kang quota dito kasi hindi ka naman ahente. Wala ka ring pressure kasi hindi naman to networking, no? So ibig sabihin wala kang ibebenta ng mga items, mga kape, mga sabon, no? Hindi mo kailangan mag-recruit kasi wala ka namang kikitain sa 6,000 na membership. Okay? So may mga incentives na binibigay sa IMG tulad sa amin, no? Merong mga free travels, no? So before IMG, seaman ako, yung mother ko is nagbebenta ng isda sa palengke. Pero dahil ginawa namin yung IMG part-time, nabigyan kami ng mga libreng travel. Nakapunta ako sa London, sa Taipei, sa Malaysia, sa Macau, sa Taiwan, sa Hong Kong. No, at marami pang ibang travel, no? So Dubai, Japan. So maraming ibibigay na travel sa IMG at nabigyan na rin ako ng sasakyan ni IMG, no? So mga awards ibibigay yan sa sayo pag marami kang matulungan. So sabi ko nga sa inyo, mag-8 years na ako dito sa IMG. So ikaw kung sisimulan mo siya ngayon, of course, no? Marami-rami ka ring mga kakilala na hindi pa alam yung IMG. So pwede mo lang silang ipakausap sa akin. Hindi mo naman kailangan na ikaw mismo yung kakausap. Okay? Kasi part-time ka lang. So dito sa IMG, siya yung tutulong sa'yo para ma-build yung solid financial foundation mo. Kasi si IMG, no, mag-i-increase yung cash flow mo dito. Kikita ka sa business at the same time, meron ka ng healthcare, no, sa Kaiser, meron ka ng life insurance, meron ka pang emergency fund, no, kasi mawi-withdraw mo yung pera mo dito. Tutulungan ka pang mabayaran yung utang mo, no, through the IMG business, yung income mo dito, and makakapag-invest ka pa sa stock market and other companies. So na-build mo talaga ng tama yung financial foundation mo, no? So kaya napaka-thankful ko sa nag-invite sa akin dito sa IMG. So pasalamatan mo yung nag-invite sa iyo dito kasi, no, napakaganda ng IMG. So yun yung isa sa mga blessing talaga sa buhay ko nung nakilala ko si IMG at naka-attend ako ng seminar dito sa Makati, no? So kahit nasa ibang bansa ka, pwede kang mag-member dito, no? So basta magbayad ka lang ng lifetime membership. Philippine code is 6,000 pesos. Kung gusto mo naman ng international code, no, nasa 11,000 pesos siya. Okay? Pero mas madaming benefits ang international. Depende yan siya sa'yo. Pwede ka sa 6,000, pwede ka sa international. Okay? So after kung nagbayad sir, anong mangyayari? Ito na. Magkakaroon ka na ng username tsaka password at dito mo na makikita yung account mo.
So, kita mo yung pangalan ko, Dave Vallejos, at sa baba, yung mga benefits na na-mention ko. Okay? So, pipili ka ng Kaiser plan na gusto mo. At the same time, i-click mo tong mga card mo dito. So, meron kang mga card at saka policy dyan. And, every day, pwede mo nang i-monitor kung magkano yung tinutubo ng pera mo at ilan na yung shares mo sa Soldivo Mutual Funds. So, ayan, no? So, nakakatuwa guys kasi kumbaga nagtatrabaho ka, nawawala yung pagod mo pag nakikita mo yung may napupuntahan yung pinagpaguran mong pera. Okay? Hindi sapat yung puro padala ka lang ng padala sa Pilipinas, no? Dapat mo ring bayaran yung sarili mo. Kasi kung wala kang ipon, wala kang healthcare, wala kang investment, tapos pag uwi mo sa Pilipinas, no? Wala kang naipon na pera, paano ka na lang? No, sino yung tutulong sa iyo? Sabi ko na nga, sabi ko sa inyo, walang guarantee na yung family mo tutulungan ka. Ikaw nga yung nagpapadala sa kanila. Paano naman kung ikaw yung kailangan ng tulong? Na-try nyo na ba, no, sinong mga OFW dito, yung ikaw yung kailangan ng pera, na-try nyo na ba pag ikaw yung nagkasakit, nagpapadala ba sila ng pera sa iyo? Or ikaw lagi yung nagpapadala ng pera for how many years? No? So i-challenge yung sarili nyo. Maghingi kayo ng tulong, 'di ba? So kung may mga taong magpapadala sa inyo ng pera, so yun yung mga tunay nyo na kaibigan, no? Pero kung wala, aba, mag-isip-isip ka na, mag-ipon ka na. Kasi the only person who can save yourself, no, who can save your future is yourself. The only person, no, na magtutulong sa iyo is yung sarili mo. Kaya ikaw na nagtatrabaho, huwag mong kalimutan yung sarili mo. Reward yourself. Become a member. Kasi itong mga benefits na to, para sa sarili mo to. Ilang beses ka bang magpapamember? Isang beses ka lang naman magbabayad. Ilang 6,000 na dumaan sa kamay mo na walang bumalik. So wag puro padala. Isip-isip din, no? So isang beses ka lang magpa-member, mag-a-apply ka lang online. Kailangan mo lang ng details mo at saka yung email address. Okay? Kasi ipaprocess namin yan. And dito ka magbabayad sa mga bank accounts ng IMG. Or pwede mong i-direct sa akin para ma-expedite ko siya sa office. Okay? Kasi nandito ako sa office sa Makati. Okay, so sino bang mga members ng IMG? So meron tayo dito mga uniform personnel. So mga pulis, no? So yung iba takot sa mga pulis kasi mga scammer sila. Kami naman, kami yung nagse-seminar sa mga pulis. Kasi lalo na pag ang mga pulis hindi mo na-educate. So kailangan natin yan silang i-educate. Mga teachers, maraming mga loans. So tutulungan natin yan dito sa IMG para makawala sila sa utang. Mga OFWs na mga resibo lang yung naipon, ngayon hindi na, may mga shares na sila at investment dito sa IMG. At mga kasamahan ko sa barko at mga seaman na tulad ko din. No? Para hindi na habang buhay na OFW ka. No, may option ka nang umuwi sa Pilipinas kung kailan mo gusto. Sabi nga ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan kasi wala kang ginawa. Tulad nito, na seminar ka na, tinuruan na kita, alam mo na kung ano yung tama. Pero kung wala kang gagawin sa buhay mo, wala naman tayong pilitan, no? Siyempre, nasa sayo na yon kung i-apply mo yung natutunan mo. Sabi nga nila, knowledge is power, no? But applied knowledge is more powerful. So i-apply mo kung ano yung natutunan mo. Okay? So lahat ng mga nag-attend ng seminar, kung narinig mo tong video ko, i-chat mo ako kasi bibigyan ko kayo ng libreng 20,000 insurance. So this is our giveaway sa IMG sa lahat ng mga na-educate namin. At meron din kaming libreng libro na ipamimigay sa mga guests namin. Okay? So, panoorin po natin tong video, no? So, bago tayo mag-end, no? I-prepare nyo yung mga question ninyo at panoorin natin tong inspiring video sa IMG. Isa sa mga kilalang tagapaglingkod ng bayan ang makakasama natin sa paghatid ng pagbabago at magiging kaagapay sa ating financial literacy campaign. Kilalang kakampi ng mga inaapi na tumutulong upang iangat ang buhay ng bawat mamamayan.
Narito na ang inaabangan na pagsasani puwersa para sa mas matindi, mas malakas at mas makabuluhang kilusan na magsusulong ng misyon para sa financial education ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kakampi ng inaapi, ang kakampi ng financial literacy, ang kakampi ng IMG community, Senator Raffy Tulfo. Kakampi mo, kakampi natin. Sama-sama tayo patungo sa financial freedom. Raffy Tulfo po, kakampi ng inapi, kakampi ng IMG. Okay, no? So again, I am Dave Vallejos, a full-time IMG trainer and coach here in IMG. So you can contact me in Facebook, Dave Vallejos po, no? If you have questions, if you want to become a member of IMG. And at the same time, kung gusto niyo itong kopya ng libro na to, no, i-chat niyo lang po ako sa Facebook and Messenger ko. So again, thank you very much everyone, and we are very, excited to welcome you here in IMG. Again, this is your biggest opportunity. No, so bababago yung buhay mo dito sa IMG, hindi lang yung buhay mo, pati buhay ng family po natin. And sabi nga po ni Senator Raffy Tulfo, di ba? Siya yung pinakabago nating kakampi dito sa IMG. So, kaya itong IMG, no, very legal at saka legit talaga to kasi nandito si Senator Raffy Tulfo. Siya yung mga nanguhuli sa mga scammers at sa kanya sinusumbong ang mga nang-i-scam. So, tayo dito sa IMG, safe na safe po tayo. So again, thank you very much guys, and I hope you become a member of IMG as soon as possible. Huwag niyo sayangin yung oras, tumatanda po tayo, at the same time lumalaki na po yung mga anak ninyo. So salamat po.